Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang ama na nabulabog ang tahimik na buhay dahil sa isang lihim na dinadayo ng kanyang anak sa isang liblib na lugar. Sinundan ng tatay ang kanyang anak na madalas pumupunta sa isang maliit na bahay kubo sa gitna ng masukal na kakahuyan. Grabe, hindi niya akalain na dito niya pala matatagpuan ang matagal na niyang hinahanap. Isang sikreto na magpapabago sa kanilang tadhana. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, naninirahan ang mag-amang Paul at Alvin. Si Paul ay kilala bilang pinakamagaling na karpentero sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, may isang anino ng kalungkutan na laging mababanaag sa kanyang mga mata. 5 taon na ang nakakalipas mula nang mawala ang kanyang asawa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang insidenteng hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng linaw. Si Alvin naman ay isang batang hindi palakibo. Sa edad na 10, mas pipiliin niyang mapag-isa kaysa makipaglaro sa ibang bata. Ngunit nitong mga nagdaang linggo, napansin ni Paul na tila may kakaiba sa kilos ng kanyang anak. Alvin, anak, heto ng baon mo. Bakit parang nagmamadali ka yata? Sabado naman ngayon. Wala kayong pasok ah. Tay, maglalaro lang po ako sa labas. Doon lang po sa malapit sa sapa. Huwag po kayo mag-alala. Uuwi po ako bago magdilim. Hindi mapalagay si Paul. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na mabilis na tumakbo palabas. Bit-bit ang isang maliit na bag na luma. Napansin ni Paul na nitong mga huling araw, laging may dalang pagkain si Alvin na itinatago nito mula sa kanilang hapagkainan. Tinapay, prutas, at kung minsan ay kahit ang tira nilang ulam. Dahil sa kaba at kuryosidad, nagpasya si Paul. Isinabit niya ang kanyang itak sa baywang at dahan-dahang sumunod sa anak. Sigurado siyang hindi lang simpleng laro ang pinupuntahan ni Alvin. Mabigat ang mga hakbang ni Paul habang tinatahak ang masukal na bahagi ng kagubatan. Ito ang lugar na madalang ng puntahan ng mga taga-baryo dahil sa mga kwento-kwentong may mga ligaw na espiritu rito. Ngunit si Alvin, tila kabisadong-kabisado ang pasikot-sikot. Pagkalipas ng halos 30 minutong paglalakad, huminto si Alvin sa harap ng isang tila inabandonadong bahay kubo. Maliit lang ito. Gawa sa kawayan at nipa na halos nabubulok na ang bubong. Napapaligiran ito ng matatayog na puno ng balete at mga ligaw na baging. Anong ginagawa ng batang ito rito? Delikado rito. Baka may makamandag na hayop o baka gumuho ang kubong iyan. Akma nang lalabas si Paul sa kanyang pinagtataguan nang makita niyang may kinakausap si Alvin sa loob ng kubo. Ang boses ng bata ay puno ng lambing at kagalakan. Isang emosyong matagal nang hindi naririnig ni Paul mula sa kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Paul sa dingding na kawayan. Sumilip siya sa maliit na puwang. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang tambol na nagbababala. Inasahan niyang makakakita siya ng isang aso o pusa na kinukupkop ng bata. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Sa loob ng kubo, nakaupo si Alvin sa sahig. Sa harap niya ay isang matandang lalaki na marumi ang suot. Mahaba ang balbas at tila nangihina. Ngunit hindi ang itsura ng matanda ang nakakuha ng atensyon ni Paul, kundi ang hawak ng matanda. Isang lumang kwintas na may pendant na hugis puso. Hindi maaari. Ang kwintas na iyan. Ang kwintas na iyon ay ang tanging alaala na iniwan ng kanyang asawa bago ito naglaho. Isang espesyal na alahas na ipinagawa ni Paul noong anibersaryo nila.
Ang kwintas na matagal na niyang hinahanap dahil naniniwala siyang ito ang susi kung nasaan ng kanyang asawa. Ngunit paano ito napunta sa matandang iyon sa gitna ng gubat? At bakit tila kilalang kilala ni Alvin ang taong ito? Narinig ni Paul ang pag-uusap ng dalawa. Lolo, ito na po ang tinapay na hiningi niyo. Pasensya na po kung kaunti lang. Baka po kasi mapansin ni tatay na nababawasan ang pagkain namin. Salamat, Alvin. Napakabuti mong bata. Huwag kang mag-alala. Kapag malakas na ako, ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng sagot na gusto mong malaman tungkol sa iyong ina. Nanigas si Paul sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang asawa. Alam na matandang ito ang tungkol sa kanyang asawa. Isang halo ng galit, kaba, at pag-asa ang namuo sa dibdib ni Paul. Sino ang matandang ito? Bakit siya nagtatago sa kubong ito? At higit sa lahat, anong kinalaman niya sa pagkawala ng asawa ni Paul 5 taon na ang nakakalipas? Dahil doon ay hindi na nakapagpigil si Paul. Buong lakas niyang itinulak ang pinto ng kubo. Alvin! Lumayo ka sa kanya! Nagulat ang bata at napasigaw sa takot. Ang matanda naman ay napasandal sa sulok. Tila nanginginig sa takot habang yakap-yakap ang lumang kwintas. Ngunit habang tinititigan ni Paul ang mukha ng matanda sa ilalim ng malamlam na liwanag na tumatagos sa bubong, may isang bagay siyang napagtanto. Ang matandang ito, may mga pilat siya sa mukha na tila pamilyar. Mga pilat na nagpapaalala kay Paul sa isang taong matagal na ring nawala sa kanilang buhay bago pa man mawala ang kanyang asawa. Dito na magsisimula ang pagbaliktad ng mundo ni Paul. Dahil ang akala niyang kaaway ay maaaring siya palang may hawak ng katotohanang pilit ibinaon ng panahon. Ano nga ba ang papel ng matandang ito sa buhay ni Paul? Bakit nasa kanya ang kwintas ng nawawalang asawa? Tumigil ang mundo sa loob ng maliit na kubo. Ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng nipa ay tila nakisabay sa bigat ng hininga ni Paul. Nanatiling nakaharang si Paul sa pintuan. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na espasyo kung nasaan nakasiksik ang kanyang anak na si Alvin at ang misteryosong matanda. Tay, wag po. Mabait po si Lolo. Wag niyo po siyang sasaktan. Alvin, pumarito ka sa likuran ko. Hindi mo kilalang taong ito. Saan niya nakuha ang kwintas na yan? Iyan ang kwintas ng nanay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Paul habang itinuturo ang matanda. Ang matanda naman, salip na lumaban o tumakas, ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay malabo na dahil sa katarata. Ngunit may bakas na matinding pagsisisi. Inilad niya ang kanyang palad na kalyado at marumi. Hawak ang gintong kwintas na hugis puso. Paul, lumaki ka ng katulad ng iyong ama. Matikas, ngunit mabilis magpadalos-dalos. Natigilan si Paul. Ang boses na iyon, bagamat paos at tila galing sa ilalim ng lupa, ay may tonong tila musika mula sa kanyang kabataan. Isang boses na akala niya ay bauna sa limot. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? At bakit nasa iyong gamit ng asawa ko? Dahan-dahang tumayo ang matanda sa tulong ng isang kawayan na ginagawa niyang tungkod. Sa bawat galaw niya ay naririnig ang langit-ngit ng kanyang mga buto. Humakbang siya palapit sa liwanag. At doon, mas malinaw na nakita ni Paul ang mukha nito. May malalim na pilat ito sa kaliwang bahagi ng panga. Isang sugat na nakuha mula sa isang aksidente sa paggawa ng bahay 30 taon na ang nakakalipas. Tiyo Ben? Pero sabi nila patay ka na. Sabi nila nalunod ka sa dagat nung malaking bagyo bago pa ako ikasal. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo, Paul. Dahil ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kamatayan. Hindi ako nalunod. Ipinatapon ako dahil may nalaman ako tungkol sa lupang kinatitirikan ng baryo natin at ang asawa mong si Elena.
Siya lang ang naniwala sa akin. Napahawak si Paul sa amba ng pinto. Ang kanyang asawa, si Elena, ay naglaho ng walang bakas 5 taon na ang nakakalipas. Ang tanging nahanap ng mga pulis noon ay ang tsinelas nito sa pangpang ng ilog. Kaya inakala ng lahat na nahulog ito at natangay ng agos. Anong kinalaman ni Elena rito, Tio Ben? Magsalita ka. Nasaan ang asawa ko? Kung buhay ka, ibig bang sabihin ay buhay din siya? Bumaling ang matanda kay Alvin. Ang bata ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalamang tila mas matanda pa sa kanyang tunay na edad. Lumapit ang bata sa kanyang ama at tinawakan ang kamay nito. Tay, kaya po ako pumupunta rito dahil tinutulungan ko si Lolo Ben na magpalakas. Sabi niya, kapag nakakalakad na siya ng maayos, dadalhin niya tayo sa lugar kung saan niya huling nakita si nanay. Sabi niya, hindi po nalunod si nanay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Paul. Sa loob ng 5 taon, gabi-gabi siyang dumadalangin na sana ay panaginip lang ang lahat. Ngayon, sa harap ng isang patay na tiyuhin at ng isang batang may lihim na misyon, tila nagbubukas ang isang pinto na matagal nang nakasara. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Ben, may narinig silang kaluskos sa labas ng kubo. Hindi ito kaluskos ng hayop. Ito ay tunog ng mabibigat na bota na tumatapak sa mga tuyong dahon. Paul, itago mo si Alvin. Nahanap nila ako. Huwag kayo magpapakita. Mabilis na hinila ni Paul si Alvin sa ilalim ng isang sirang papag na natatakpan ng mga lumang banig. Maging siya ay nagtago sa likod ng malalaking bunot ng niyog sa sulok ng kubo. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Paul ang 3 lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga takip sa muka. Ang isa sa kanila ay may hawak na baril, habang ang isa naman ay may bitbit na galon ng gasolina. Matanda, alam naming nandito ka lang. Ilabas mo na ang dokumentong ibinigay sa iyo ni Elena. Kung ayaw mo maging abo, ang kubong ito kasama ka. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Paul. Ang pangalan ng kanyang asawa, muling binanggit ng mga masasamang loob na ito. Ang dokumentong binabanggit nila, ito kaya ang dahilan kung bakit nawala si Elena? Tiningnan ni Paul si Tio Ben. Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng kubo. Matapang na nakaharap sa mga lalaki kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Lumingon sandali si Ben sa direksyon kung nasaan si Paul at Alvin. At gamit ng kanyang mga mata, tila nagbibigay siya ng huling habilin. Huwag kayong lalabas. Iyon ang mensaheng ipinaparating ng mga mata ng matanda. Biglang sumiklab ang apoy sa labas. Sinimula ng buhusan ng gasolina ang paligid ng kubo. Ang amoy ng gas ay nakakahilo at ang init ng apoy ay nagsisimula ng gumapang sa mga dingding na kawayan. Diyos ko, kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko hahayaang mawala ang tanging pag-asa kong malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa makakilos si Paul, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng kagubatan. Isang sigaw ang narinig. Ngunit hindi ito galing kay Tio Ben. Ito ay galing sa isa sa mga lalaking nakaitim. May iba pa bang tao sa gubat? Sino ang nagpaputok? At sa gitna ng naglalagablab na apoy, magagawa kaya ni Paul na iligtas ang kanyang anak at ang matandang may hawak ng susi sa kanilang nakaraan? Ang putok ng baril ay tila kulog na bumasag sa katahimikan ng masukal na gubat. Sa loob ng naglalagablab na kubo, nanigas si Paul habang yakap-yakap si Alvin sa ilalim ng papag. Ang usok ay nagsisimula ng pumasok sa kanilang baga. Mapait at nakakasuffocate. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang sigaw ng isa sa mga lalaking nakaitim sa labas. Sino yon? May baril din sila! Umatras muna tayo! Baka mga pulisiyan! Sabi ng isang lalaki. Nakita ni Paul sa puwang ng dingding ang mabilis na pagtalislis ng mga lalaki patungo sa kadiliman ng kakauyan. Ngunit hindi pulis ang lumitaw mula sa mga puno.
Isang figura ng babae na nakasuot ng patig na jacket at may hawak na shotgun ang dahan-dahang lumapit sa nagbabagang kubo. Hindi maaari. Si Kapitan! Si Kapitan Marta, ang punong barangay na laging tumutulong kay Paul noon sa paghahanap kay Elena. Pero bakit siya nandito? At bakit siya may dalang mabigat na armas? Ben! Lumabas ka na riyan! Alam kong nandyan ka. Ibigay mo na sa akin ang folder at tatapusin ko ng apoy na ito! Nanlaki ang mga mata ni Paul. Ang boses ni Kapitan Marta ay hindi puno ng pag-aalala. Ito ay puno ng pagbabanta. Doon napagtanto ni Paul ang isang masakit na katotohanan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 5 taon ay isa pala sa mga nagtatago ng misteryo. Kailanman ay hindi ko ibibigay sa iyo ang katibayan ng inyong pangungurakot sa lupa ng mga katutubo, Marta. Pinatay niyo ang asawa ni Paul. Huwag niyo nang idamay ang bata. Sa salitang pinatay, parang gumuho ang langit kay Paul. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa na buhay pa si Elena ay napigtas. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay biglang sumabog. Alvin! Manatili ka rito. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Lumabas si Paul mula sa kanyang pinagtataguan. Wala siyang baril, ngunit hawak niya ang kanyang matalas na itak. Ang katuwang niya sa pagkakarpintero. Sa gitna ng nagbabagang kubo, tumayo siya sa harap ni Tio Ben. Nagsisilbing kalasag na matanda laban kay Kapitan Marta. Kapitan, totoo ba? Totoo bang pinatay niyo si Elena? Nagulat si Marta nang makita si Paul. Ibinaling niya ang dulo ng shotgun sa dibdib ng karpintero. Ang kanyang mukha na dati ay tila maawain ay napalitan ng isang malamig na maskara ng kasamaan. Paul, hindi mo naiintindihan. Malaking proyekto ang dadaan sa lupang ito. Milyon-milyong piso ang mawawala sa atin dahil lang sa pakikialam ng asawa mo. Masyado siyang matalino para sa sarili niyang ikabubuti. Hayop kayo. Itinuring ka naming pamilya. Habang nakatutok ang baril kay Paul, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Mula sa likuran ni Marta, dahan-dahang gumapang si Alvin palabas ng kubo. Sa liit ng kanyang katawan, hindi siya napansin ng kapitan. Bit-bit ni Alvin ang bag na laging daladala nito. Biglang binuksan ni Alvin ang bag at inilabas ang isang bote ng varnish na ginamit ni Paul sa trabaho. Buong lakas itong ibinato ng bata sa paanan ni Marta, kasabay ng pagsabog ng isang maliit na gasera na nahulog mula sa nagbabagang dingding ng kubo. Lumika ito ng malakas na apoy sa pagitan ni Marta at ni Paul. Sa pagkagulat ng kapitan, nakahanap ng pagkakataon si Paul. Sinugod niya ito at mabilis na sinipa ang shotgun palayo. Nagpampuno ang dalawa sa lupa, habang si Tio Ben ay pilit na inihila si Alvin palayo sa lumalaking apoy. Paul, ang folder! Nasa loob ng kawayang poste sa gawing silangan. Kunin mo at tumakas na kayo. Pilit na kumakawala si Marta, ngunit mas malakas si Paul. Gayunpaman, narinig nila ang pagbabalik ng mga lalaking nakaitim. Narinig nila ang mga motor na papalapit. Tiyo, sumama na kayo sa amin. Hindi ko na kaya, Paul. Ang mga binti ko. Pagod na ako sa pagtatago. Iligtas mo ang anak mo. Iligtas mo ang dangal na Elena. Sa isang mabigat na desisyon, kinuha ni Paul ang folder sa loob ng poste. Isang makapal na dokumentong nakabalot sa plastik. Binuhat niya si Alvin at tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng gubat na hindi kabisado ng mga tauhan ni Marta. Sa kanyang likuran, nakita niya ang huling sulyap kay Tio Ben. Nakaupo ang matanda. Payapang naghihintay sa kanyang tadhana habang ang kubo ay tuluyan ng nilalamon ng apoy. Isang malakas na pagsabog ang narinig ni Paul mula sa gubat. Ang tangkay ng gasul sa loob ng kubo ay sumabog na. Tumakbo si Paul hanggang sa hindi na niya marinig ang mga sigaw. Huminto sila sa isang kuweba malapit sa sapa. Doon, nanginginig niyang binuksan ang folder.
Sa loob, hindi lang mga dokumento ng lupa ang naroon. May isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Elena! Binasa ni Paul ang sulat. At doon, sa gitna ng dilim, natuklasan niya ang pinakamalaking twist. Hindi lang pala dahil sa lupa kung bakit pinatay si Elena. May isang pangalan sa dokumento na nagmamay-ari ng malaking kumpanyang kukuha sa lupa. Isang pangalan na hindi makakalimutan ni Paul. Dahil ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay ang sarili niyang kapatid na akala niya ay nasa abroad at nagpapadala ng tulong sa kanila. Buwan-buwan. Madilim ang loob ng kuweba. Tanging ang tunog ng patak ng tubig mula sa kisame at ang mabilis na paghinga ni Alvin ang maririnig. Nanginginig ang mga kamay ni Paul habang hawak ang dokumentong nakuha sa nasunog na kubo. Sa bawat salitang binabasa niya, parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ito totoo. Si Eric, ang kapatid ko, siya ang may-ari ng Apex Land Development. Ang kumpanyang pilit na kumukuha sa lupang ito. Nakita ni Paul ang perma ni Eric sa mga kontrata. Ang kapatid niyang si Eric na 5 taon na niyang hindi nakikita dahil ang akala niya ay nagtatrabaho ito bilang engineer sa Dubai. Buwan-buwan ay nagpapadala ito ng pera sa kanya para raw sa pag-aaral ni Alvin at pagpapagawa ng bahay. Ngayon, napagtanto ni Paul na ang perang iyon ay hindi tulong, kundi blood money para patahimikin ang kanyang konsensya. Tay, bakit po kayo umiiyak? Sino po si Eric? Tiningnan ni Paul ang kanyang anak. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa bata na ang tito nito ang dahilan kung bakit wala ng kanyang ina. Sa loob ng folder, may nakita pa siyang isang litrato. Isang kuha mula sa isang surveillance camera. Doon ay huling nakitang buhay si Elena. Nakikipagtalo siya sa isang lalaking nakatalikod. Ngunit kilala ni Paul ang tindig na iyon. Ang mamahaling relo na suot ng lalaki sa litrato ay ang relong regalo pa ni Paul kay Eric noong nakapasa ito sa board exam. Ginamit niya ang talino niya para manakit ng kapwa. Pati sarili niyang pamilya. Hindi niya pinatawad. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Paul. Isang unregistered number. Kahit nanginginig, sinagot niya ito. Paul. Kuya, nabalitaan kong nangyari sa gubat. Buti na lang at nakaligtas kayo ni Alvin. Pinapunta ko ng mga tauhan ko para sunduin kayo riyan. Ligtas kayo sa akin. Nanindig ang balahibo ni Paul. Ang boses ni Eric ay kalmado. Tila ba wala siyang kinalaman sa nangyaring sunog o sa pagkawala ni Elena. Eric, nasan ka talaga? Sabi mo nasa Dubai ka. Kuya, huwag na natin pag-usapan yon. Ang mahalaga, ibigay mo sa mga tauhan kong folder na kinuha mo kay Matandang Ben. Delikado ang mga papel na yon. Maraming madadamay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo namang mahal ko si Alvin. Ayaw kong lumaki siyang walang ama. Isang malinaw na banta. Alam ni Paul na kapag ibinigay niya ang folder, mawawalan na sila ng alas. Kapag hindi naman niya ibinigay, hindi sila titigilan ni Eric at ni Kapitan Marta. Magkita tayo, Eric, sa lumang lagarian. Doon sa lugar kung saan tayo madalas maglaro ng mga bata pa tayo. Mag-isa ka lang. Kung hindi, susunugin ko mga dokumentong ito at ipapadala ko ang kopya sa media. Ibinaba ni Paul ang telepono. Alam niyang ito na ang huling laban. Binalingan niya si Alvin. Alvin, makinig ka sa akin. Gusto kong tumakbo ka patungo sa highway. Hanapin mo si Police Reyes. Ang tanging mapagkakatiwalaan natin sa bayan. Ibigay mo sa kanyang maliit na USB na ito na nakasingit sa folder. Huwag kang lilingon, anak. Gawin mo ito. Para sa nanay. Tay, ayaw ko pong iwan kayo. Baka saktan nila kayo. Hindi nila ako masasaktan, Alvin. Ako ang gagawa ng katarungan para sa ating lahat.
Sige na, takbo! Pinanood ni Paul ang pagtakbo ng kanyang anak hanggang sa mawala ito sa dilim. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang itak at ang sulo. Ang lumang lagarian ay isang abandonadong bodega na pag-aari rin ng kanilang pamilya noon. Doon nagtatapos ang lahat. Pagdating ni Paul sa lagarian, nakita niya ang isang mamahaling itim na SUV. Bumaba roon ang isang lalaking nakasuit. Malinis ang itsura at tila hindi nababagay sa maputik na lugar na iyon. Walang iba kundi si Eric. Kuya, bakit kailangan nating umantong sa ganito? Pwede naman tayong maging mayaman. Pwede nating ibigay kay Alvin ang lahat ng luho sa mundo. Ang luho ba'y mababalik kay Elena, Eric? Sabihin mo sa akin, nasaan ang asawa ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Napayuko si Eric. Sa isang sandali, tila nakita ni Paul ang kapatid na dati ay inaalagaan niya. Pero agad din itong naglaho at napalitan ng isang mapait na ngiti. Hindi namin siya gustong patayin, kuya. Pero masyado siyang matigas ang ulo. Nalaman niya ang tungkol sa mga illegal na perma at ang paggamit ng dummy companies. Gusto niyang isumbong ako. Anong magagawa ko? Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Dahil sa pera, pinalitan mo ang buhay ng kapatid mo. Hayop ka! Susugod na sana si Paul nang biglang lumabas mula sa likod ng mga troso ang mga tauhan ni Eric. Kasama si Kapitan Marta na may benda sa muka mula sa natamong sugat sa sunog. Lahat sila ay may hawak na baril. Tapusin na natin ito, Eric. Masyado na maraming satsat ang kuya mo. Itinaas ni Paul ang folder at isang lighter. Sige, magputukan tayo. Pero oras na tumama ang bala sa akin, bibitawan ko ang lighter na ito at magiging abo ang lahat ng ebidensya ninyo. Walang makukuha ang kumpanya mo, Eric. Nagkaroon ng tensyon. Walang gustong gumalaw. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Maraming sirena. Ano yun? Paul, anong ginawa mo? Hindi lang folder ang dala ni Alvin, Eric. Dala niya ang live location ng cellphone ko na nakalink sa presinto. At ang USB, nandoon ang lahat ng voice recordings ni Tio Ben bago pa ninyo siya mahanap. Nanlaki ang mga mata ni Eric. Ngunit si Kapitan Marta na wala nang mawawala ay nagkasanang baril. Kung babagsak ako, isasama kita, Paul! Isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumalsik ang folder mula sa kamay ni Paul. Napasandal si Paul sa isang malaking troso. Hawak ang kanyang balikat na duguan. Pero bago pa makaputok muli si Marta, isang sniper shot ang tumama sa kanyang braso mula sa labas ng lagarian. Sumuko na kayo. Napapaligiran na namin ang buong lugar, sabi ni Police Reyes. Nakita ni Paul na pinusasan si Eric at Marta. Ang kanyang kapatid ay umiiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento ni Paul. Habang isinasakay siya sa ambulansya, lumapit sa kanya si Police Reyes. Paul, may kailangan kang malaman. Ang impormasyong ibinigay ni Alvin. May isang lokasyon doon na hindi namin inaasahan. Isang lumang tunnel sa ilalim ng bundok na pag-aari ng Apex Land. Anong meron doon? May nahanap kaming babae roon. Buhay siya, Paul. Pero nanlaki ang mga mata ni Paul. Buhay si Elena. Pero bakit may pero? Ano ang kalagayan ng kanyang asawa? At bakit tila mas nakakatakot ang mukha ng pulis habang sinasabi ito? Ang ospital sa bayan ay puno ng tensyon. Nakaupo si Paul sa isang wheelchair. Ang kanyang balikat ay may benda pa mula sa tama ng bala. Sa tabi niya, maigpit ang hawak ni Alvin sa kanyang kamay. Ang bata ay hindi kumukurap. Tila natatakot na sa isang pikit niya ay mawala muli ang pag-asang kabubukas pa lamang. Dumating si Police Reyes, ang mukha ay seryoso at bakas ang puyat. Reyes, nasaan siya?
Nasaan si Elena? Sabi mo buhay siya. Bakit hindi niyo pa siya inilalabas? Paul, kailangan mong ihanda ang sarili mo. 5 taon siyang itinago sa isang underground bunker sa ilalim ng tunnel. Hindi nila siya pinatay dahil siya lang ang nakakaalam ng password ng isang encrypted file na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa Apex Land. Pero sa loob ng 5 taon na yon, wala siyang nakitang liwanag ng araw. Hindi siya nakakaalala, Paul. Ang sabi ng doktora, dumaranas siya ng matinding trauma. Parang gumuho ang mundo ni Paul sa pangalawang pagkakataon. Buhay ang kanyang asawa. Pero ang Elena ang nakilala niya, ang masayahin at matapang na babae, ay tila kinuha na ng dilim. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng ICU. Isang babaeng maputla, payat, at may mga matang tila nakatingin sa kawalan ang nakaupo sa kama. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Elena, mahal ko. Lumapit si Paul. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, ngunit mabilis itong binawi ng babae. Takot ang rumistro sa mga mata nito. Hindi niya kilala ang lalaking nasa harap niya. Sino kayo? Huwag niyo akong sasaktan. Ibibigay ko ang file. Huwag niyo lang ako saktan. Ang anak ko! Ang anak ko! Nadurog ang puso ni Paul. Kahit sa gitna ng pagkawala ng memorya, ang tanging iniisip ni Elena ay ang kaligtasan ni Alvin. Doon napagtanto ni Paul na hindi sapat ang gamot o operasyon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang 5 kwintas na hugis puso. Ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Tio Ben bago ito bawian ng buhay. Inilagay ni Paul ang kwintas sa palad ni Elena. Elena, tanda mo ito. Ipinagawa ko ito para sa inong anibersaryo natin. Sabi mo, kahit anong mangyari, ang puso natin ay laging magkakasama. Hindi ka na nila sasaktan. Wala na si Eric. Wala na si Marta. Tayo na lang. Tayo na lang ulit. Tinitigan ni Elena ang kwintas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ukit sa likod nito. Ang mga titik na P and E. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa likod ni Paul, lumapit si Alvin. Nanay, ako po ito, si Alvin. Hindi na po ako nagugutom, nanay. Marami na po tayong pagkain. Parang isang himala. Ang mga mata ni Elena na dati ay walang buhay ay biglang nagkaroon ng kislap. Tumingin siya kay Alvin. Pagkatapos ay kay Paul. Isang mahinang ngiti ang gumuwit sa kanyang mga labi. Alvin? Ang aking munting Alvin? Nagyakapan ang mga anak sa gitna ng silid. Isang yakap na nagtatapos sa 5 taon ng pangulila, pait at panlilinlang. Samantala, sa labas ng ospital, ang hostisya ay tuluyan ng gumulong. Si Eric, ang kapatid ni Paul, ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kidnapping, arson at graft. Si Kapitan Marta naman ay tinanggalan ng posisyon at nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang lahat ng lupang kinamkam ng Apex Land ay ibinalik sa mga tunay na may-ari, ang mga katutubo at ang mga taga-baryo. Lumipas ang ilang buwan sa paanan ng bundok. Hindi na isang gumuho at sunog na kubo ang makikita. Isang bagong bahay ang itinayo ni Paul. Isang bahay na gawa sa matitibay na kahoy. Puno ng bintana para laging pumasok ang liwanag ng araw. Si Elena ay dahan-dahan ang bumabalik sa dati. Bagamat may mga sandaling natatakot pa rin siya. Ang pagmamahal na Paul at Alvin ang nagsisilbing gamot sa kanyang sugatang puso. Isang hapon, habang nakaupo sila sa beranda, tumingin si Paul sa kalangitan. Naalala niya si Tio Ben. Ang sakripisyo ng matanda ay hindi nawalan ng saysay. Dahil sa maliit na bahay kubo sa gitna ng gubat, hindi lang ebidensya ang natagpuan ni Paul, kundi ang nawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Salamat,
Tio Ben, salamat sa hindi pagsuko. Ang aral sa kwento na ito ay isang mabisang paalala na ang katotohanan ay hindi kailanman kayang ibaon ng kasakiman at kapangyarihan. Kahit gaano pa katuso ang pagtatago ng isang lihim, lagit laging hahanap ang liwanag ng paraan upang ilantad ang hustisya. Ipinapakita rin dito na ang tunay na katapatan ay hindi nabibili ng salapi. Ang pagtatraidor ni Eric sa sariling dugo kapalit ng yaman ay nagpapatunay na ang material na bagay ay panandalian lamang. Ngunit ang dumi ng konsensya ay habang buhay na pasanin. Higit sa lahat, itinuturo ng kwento ang tibay ng pagmamahal sa pamilya. Ang walang sawang pagganap ni Paul at ang katapangan ng batang si Alvin ang naging susi sa kanilang muling pagbubuklod. Ang pag-ibig na handang magsakripisyo, ang tanging sandata na hindi kayang gapiin ng anumang masamang balak o mapanirang plano. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.